Magandang araw na muli mga boss. Pina-PMS sa akin ng customer itong sasakyan niya. Una, mag-change oil muna ako. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para itong drain plug niya maluwagan ko. Pag maluwag na itong drain plug niya mga boss, kakamayin ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong drain plug. Siyempre naman dapat may nakahanda kayong sahuran ng maruming langis. Ang diskarte ko dyan mga boss, pag kaunti na lang yung tumutulong langis dito sa oil pan niya, ibabalik ko muna itong drain plug kasi nga ipa-flushing ko muna yan bago ko ilagay yung bagong langis na gagamitin ni customer. At pag naipakapit ko na itong drain plug dito sa oil pan niya, ihigpitan ko pa rin yan mga boss para sigurado naman na hindi siya magkakaroon ng leak habang umaandar at pina-flushing ko itong makina niya. Pag okay na, nahigpitan ko na yung drain plug, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina. Ilalagay ko na itong embudo, tapos maglalagay na ako ng gagamitin kong pang-flushing dito sa makina ni customer. At dahil nga sa nabili na ni customer yung mga gagamitin niyan langis para dito sa makina, pati itong pang-flushing nabili nyo na rin. Pati yung oil filter, wala naman akong magagawa dyan kundi gamitin na lang. Actually mga boss, alam nyo naman na pag ako nag-change oil, ako ang nagre-recommend ng langis. Kaya lang, para naman hindi na mapagastos si customer at dahil nga sa naisaling ko na itong langis na gagamitin kong pang-flushing, pa-start ko na itong makina mga boss. Pag umistart na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Hindi nyo siya kailangan i-revolusyon, dapat naka-idle lang siya pag in-start nyo. Kaya lang mga boss, kung makikita nyo itong makina ni customer, grabe yung dumi, halos hindi man lang niya mapalinis. Kahit man lang punas-punas lang, hindi man lang mapunasan. Kaya pag ganito karumi mga boss, prone sa daga yan eh. Kaya ang gustong-gusto ng daga ay yung marumi. At dahil nga sana consume ko na yung 5 minutes mga boss, isi-switch off ko na itong makina ni customer. Papatayin nyo lang naman yan pag na-consume nyo na yung 5 minutes eh, di ba? At dahil nga sana switch off ko na itong makina, babalik ulit ako dyan dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. I-drain ko ulit yung langis niya na ginamit kong pang-flushing. Kaya gagamit ulit ako dyan ng socket wrench sa number 14. Luluwagan ko ulit itong drain plug niya dito sa oil pan. Ayan mga boss, nakita nyo naman itong drain plug niya na niluluwagan ko. Ibalik ko na sa pwesto itong camera mga boss kasi nga pag tinanggal ko itong drain plug, tatamaan ko yung camera ko. Kaya iniwas ko na lang yan. Pinakita ko lang talaga sa inyo yung drain plug na niluwagan ko. At pag natanggal ko na itong drain plug mga boss, siyempre patutuluin ko na itong langis at habang nagpapatulo naman ako ng langis dyan, lilipat naman ako dito sa position ng oil filter. Ang position ng oil filter nito mga boss dito sa passenger side. Mas maluwag kasi pag dyan ka pipwesto kung gagapangin mo lang itong pag-change oil mo na gagawin dito sa ganitong klaseng sasakyan. Kaya gamit itong oil filter wrench ko mga boss, inilagay ko na yan dito sa oil filter tapos gagamit ako ngayon dyan ng ratchet para maluwagan ko itong oil filter. Itong gamit kong oil filter wrench mga boss, improvise ko lang yan pero magandang paluwag, di ba nakita nyo? Seatbelt lang yan mga boss eh. At dahil nga sa naluwagan ko na itong oil filter, kinamay ko na yan mga boss para maisentro ko yung bagsak na langis niyan pag tinanggal ko itong oil filter. At syempre naman bago mo ilagay yung oil filter na bago, punasan mo muna itong pinaka-base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At pag malinis na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong oil filter. Siguraduhin mo lang na pag nilagay mo itong bagong oil filter, yung o-ring yan, napahiram mo ng kaunting langis para pag hinigpitan mo itong bagong oil filter mga boss, hindi pumilipit yung o-ring yan. Ganun ang diskarte. At dahil nga sana ipakapit ko na itong oil filter dito sa thread niya, hihigpitan ko na ngayon itong oil filter. Gamit pa rin dyan yung ratchet na panghigpit ko. Sa paghigpit naman mga boss, gamit itong oil filter wrench nyo. Huwag naman sobra-sobra sa paghigpit, yung tama lang. At pag okay na, punasan nyo itong oil filter mga boss para pag nag-leak test kayo, madali nyong makita kung meron siyang leak. Labas muna ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer, balik ulit ako dito sa harapan ng makina niya. Pero dito pa rin ako sa ilalim ng makina niya, pipwesto. Punasan ko muna itong oil pan mga boss para yung nagkalat na langis dito sa oil pan niya at yung mga patak-patak matanggal ko. At pag okay na yung mga boss, nakita nyo, di ba? Ilagay ko na itong drain plug niya na number 14. Ipakapit nyo muna yan dito sa thread niya mga boss para sigurado kayo. Pag ipinaidal nyo na yung higpit dito sa drain plug, hindi kayo makalose thread. Di ba? Ganun lang naman siya kasimple mga boss. Kayang-kaya nyo na yan. At dahil nga sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa drain plug niya mga boss, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina at magsasalin na ako ng bagong langis. May naka-ready si customer mga boss na 8 liters na langis. Pero hindi nyo ilalagay lahat yan mga boss. May matitirang kaunti dyan sa 8 liters.
Ang diskarte dyan mga boss, gumamit kayo ng dipstick. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinugot ko itong dipstick niya after ko makapagsalin ng 7 liters. Ang ginagawa ko kasi dyan mga boss, inile-level ko na dito sa dipstick yung isasalin ko na langis. Ibig kong sabihin dapat nasa pangalawang tuldok na siya or nakapul na dito sa dipstick. Hugutin ko na itong dipstick mga boss at kung makikita nyo kulang pa yan, di ba? Kaya binuksan ko na itong pang 8 liters na oil ni customer. Dapat kasi mga boss nasa pangalawang tuldok na yan dito sa dipstick. Itusok ko ulit itong dipstick mga boss ha, dito sa pipe niya, no? Tapos huhugutin ko ulit itong dipstick. Ayan mga boss, kung makikita nyo, di ba? Nasa pangalawang tuldok na siya. Pag ganyan mga boss, okay na yan. At dahil nga sa naka-level na itong oil ni customer dito sa dipstick niya, ibabalik ko na ulit itong dipstick, tapos itong engine cap niya, ilalagay ko na yan. Tapos pwede ko nang start itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, after ng ilang minuto, switch off nyo ulit itong makina, tapos sukatin nyo dito sa dipstick. Pag nagkulang, magdagdag kayo. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!